Maraming tao ang naniniwala na para yumaman, kailangan mo munang kumita ng sobrang laki. Kaya maraming buhay ang umiikot sa paghahabol ng mas mataas na sweldo, mas malaking negosyo, o mas maraming diskarte para pangdagdag sa pinansyal na kalagayan. At walang masama sa paghangad ng mas malaking income. Pero ang problema, maraming tao ang napapagod kakahanap ng malaking kita habang hindi naman nila natututunang kontrolin ang paglabas ng pera. At doon nagsisimula ang cycle na kahit lumalaki ang income, parang hindi pa rin umaangat ang buhay. Dahil ang totoo, ang tunay na yaman ay hindi lang nasusukat sa laki ng kinikita mo. Mas madalas, nasusukat ito sa mga bagay na pinipili mong hindi gastusan. Yung perang hindi mo ginastos para lang magmukhang successful. Yung perang hindi mo ginamit para lang ma-impress ang ibang tao. Yung perang pinili mong itabi kaysa gawing temporary validation. Iyon ang perang tahimik na bumubuo ng stability at freedom sa future mo. Isipin mo ang dalawang tao na parehong maganda ang sweldo. Yung isa, halos bawat buwan may bagong gadget, bagong branded item, bagong travel, o bagong bagay na pwedeng ipakita online. Hindi dahil kailangan talaga niya, kundi dahil may pressure na panatilihin ang image. Gusto niyang maramdaman na umaangat siya sa paningin ng ibang tao. Yung isa naman, pareho lang halos ang kita pero mas tahimik. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya gamit ang gastos. Marunong siyang mag-enjoy pero marunong din siyang magpigil. Hindi siya bumibili dahil lang uso o trending. At higit sa lahat, consistent siya sa pag-save at pag-invest. Sa umpisa, baka mas mukhang successful yung unang tao, mas flashy, mas visible, mas impressive tingnan sa social media. Pero pagkalipas ng 5 taon o 10 taon, doon mo makikita ang malaking pagkakaiba. Yung taong laging gumagastos para sa image, posibleng mataas pa rin ang kita pero wala pa ring peace of mind. Isang emergency lang, kinakabahan agad. Isang pagkawala ng trabaho, nagkakagulo na ang finances dahil kahit malaki ang pumapasok, mabilis ding lumalabas. Samantalang, yung taong disciplined at intentional sa pera, kahit hindi flashy, unti-unti namang lumalaki ang buffer niya. May ipon, may investments, may flexibility, may kakayahang huminga kapag may problema, at iyon ang tunay na yaman, hindi yung mukhang mayaman, kundi yung may control sa buhay niya. Dahil ang totoong wealthy hindi laging maingay. Minsan sila pa yung simple lang manamit, tahimik lang sa social media at hindi kailangang i-broadcast bawat binibili nila. Pero kapag dumating ang emergency or opportunity, sila yung handa, sila yung may options, sila yung hindi agad natitinag. Bakit? Dahil pinili nilang huwag gastusin ang pera nila sa opinyon ng ibang tao. At napakahirap gawin yan sa panahon ngayon dahil halos lahat ng paligid natin nagtuturo na kailangan laging may pinapakitang bago. Parang success daw ay nasusukat sa kung gaano ka ka-impressive online. Kaya maraming tao ang hindi namamalayang nauubos ang pera nila sa pagpapakita, hindi sa pagpapalago ng future nila. Pero ang problema sa lifestyle na nakabase sa validation, hindi ito natatapos. Laging may bagong trend, laging may bagong pressure, laging may bagong comparison. At habang sinusubukan mong habulin ang image na yon, unti-unti namang nawawala ang tunay na security mo. Dahil ang freedom hindi nabibili ng likes o approval. Ang freedom nanggagaling sa pagkakaroon ng choices, sa pagkakaroon ng buffer, sa kakayahang magsabi ng hindi kahit may pressure. Kapag may ipon ka at may control ka sa gastos mo, mas malaya kang magdesisyon. Hindi ka agad napipilitang sumabay, hindi ka agad natatakot sa emergency, hindi ka dependent sa next paycheck para lang makasurvive. At ang pinakaimportanting bagay, mas kalmado ang isip mo. Kaya sa huli huwag mong gawing sukatan ng yaman ang laki ng sweldo o kung gaano ka ka-impressive tingnan ng ibang tao. Dahil maraming mukhang successful pero puno ng stress at utang. Ang tunay na yaman ay makikita sa discipline, sa ability mong kontrolin ang sarili mo kahit may temptation, sa kakayahan mong unahin ang long-term peace kaysa short-term validation. At habang ginagawa mo iyon ng paulit-ulit, unti-unti mong binubuo ang isang buhay na may stability, may options at may tunay na freedom.
Dahil sa dulo, ang kita ay hindi garantiya ng yaman. Ang tunay na asset mo ay ang paraan ng paghawak mo sa pera, ang choices na ginagawa mo araw-araw, at ang respeto mo sa sarili mong future.